Ano kayang sinulat ni Jesus nung habang sinusubukan siya ng mga skriba at pariseo? Ano kayang sinusulat niya sa lupa? May dalawang maaaring sagot na sinabi ng mga biblical scholars. Ang una, ang sinusulat ni Jesus sa lupa ay ang mga kasalanan ng babae. Ang ikalaw naman ay ang mga kasalanan ng mga skriba at pariseo, na nung nakita nila, yung mga kasalanan nila, nung sinusulat ni Jesus sa lupa, napatras na lang sila. Pero tignan natin ang malalim na simbolismo kung bakit nagsulat si Jesus sa lupa. Na sa lupa, nawawala ang mga nakasulat agad-agad. Hindi nagsulat si Jesus sa semento o sa dingding. Hindi nagsulat si Jesus sa libro o kansan-san man. Si Jesus ay nagsulat sa lupa mismo. Sa lupa na buhangin. Dahil una, alam niya makahinaan natin. Ikalawa, dahil siya ang nakakapagpatawad at nakakapagtanggal ng ating mga pagkakasala. Kaya nga po, di ba, kunwari na sa dagat tayo, at kapag nagsusulat-sulat tayo, agad-agad, nawawala. At ganun din ang Diyos sa atin. Kapag humingi tayo ng kapatawaran, ang Diyos tinatanggal, nawawala ang ating mga pagkakasala. Question: nangungonsinti ba ang Diyos kapag tayo nagkakasala? Wala bang pakialam ang Diyos kapag tayo nagkukulang sa Kanya? Ang sagot, ang Diyos hindi natutuwa kapag tayo'y nagkakasala. Pero nagbabago po ba ang pagmamahal sa atin ng Diyos pag nagkakamali tayo, nagkakasala o nagkukulang? Ang sagot, hinding-hindi nagbabago o nababawasan ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang totoo po niyan, mas minamahal tayo ng Diyos dahil ayaw niya tayong mapabayaan. Today's gospel reading can be encapsulated with the following saying: God hates the sin, but loves the sinner. Ang Diyos galit sa kasalanan, pero mapagmahal siya sa mga makasalanan. At ito po ang pinakamensahe sa atin ng ating Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. Ngunit tayo'y minamahal ng Diyos kahit tayo'y makasalanan. Kaya anong tugon natin po sa Kanya? Anong tugon natin sa pagmamahal ng Diyos para sa atin? Sundin natin ang bilin ng Diyos sa pinakauling parte ng ating mabuting balita ngayon na narinig. And Jesus said, "Go, and from now on, do not sin anymore." Mga kapatid, ibigay natin ng buong buo ang ating sarili na huwag na tayong muling magkasala. We try our best in not sinning anymore. Manumbalik tayo sa pag-ibig ng Diyos. Now in silence we pray. Lord, forgive us. Help us to love you by sinning no more, now and forever. Amen.